Hey guys, welcome to my channel, Ellie here. So para sa video natin ngayong araw, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng website para sa virtual assistant agency nyo. So dun sa previous video ko kung napanood nyo, may mga nilatag ako ron na mga kailangan nyong gawin para makapagsimula ng inyong virtual assistant agency. So ngayon, dito sa video natin, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang website kung saan madali lang, hindi nyo na kailangan mag-hire. And of course, syempre pag gagawa tayo ng website, may mga budget tayo na kailangang ilabas. So tara! Okay, pagdating sa website, meron tayong dalawang kailangan. Domain at saka hosting. Yung domain, yun yung pangalan nyo. So, halimbawa, ang pangalan ng website nyo is ito. Ito yung website ko, elegant.com. Yun yung pangalan ko. So, ito yung service na ino-offer ko. Yung hosting naman, doon mag-i-store ng files or kumbaga, yun yung database ng website nyo. So, dito, ito yung ginagamit kong hostinger, which is para sa akin, okay naman so far kaysa sa GoDaddy or any other service provider dyan. So dito, meron kayong pagpipilian, merong premium, merong business, merong cloud startup. So kung magsisimula pa lang kayo, pwedeng sa inyo tong premium. So ilalagay ko na lang sa baba, sa description, yung link, para ma-access nyo yung mga information tungkol dito. So meron tayong premium, meron tayong business, meron tayong cloud startup. So dito sa premium, nandiyan yung mga features, standard performance, 100 websites. So maganda rito, 100 websites na yung pwede mong gawin. So halimbawa, digital marketing services yung ino-offer mo or i-offer mo sa mga client mo is yung gumawa ng website. So pwede to. Malaking investment na rin to para sa'yo. So 100 GB SSD storage, weekly backups, unlimited free SSL. So mahalaga din itong free SSL, makikita nyo itong padlock na to sa taas, ina-acknowledge yan ni Google. So most of the users, kapag hindi yan nakalock, hindi na nila pupuntahan yung website mo. So ganun kahalaga yung SSL. So domain, free email naman, pag sabi ting free email, ito yung halimbawa pangalan ng business mo is Virtual Assistant Associates, or virtual VA for hire. So ang pwede mong gamitin yung email na yun, halimbawa pangalan ko Ellie at virtual assistant for hire, so professional yung dating niya. So free domain sa ibang provider, hindi sila nagpo-provide ng domain, pero dito provided na siya. So CDN naman, hindi ko masyadong alam yung mga technicalities, dahil hindi naman ako IT. Pero ang alam ko pagdating sa CDN, pampabilis lang din siya, Ayan, optimize website speed by caching. So yan, lalo na pag maraming users. So pag WordPress naman, may kita nyo rito yung pagkakaiba. Maganda kasi rito, one click lang siya lahat. Madali lang siyang i-transfer sa magbibuild kayo sa WordPress, easy lang siya. So marami tayong website, or CMS na tinatawag, CMS platform. So yung CMS, nakalimutan ko yung term, pero yun yung mga gawaan ng website. Nandiyan yung Wix, nandiyan yung WordPress, nandiyan yung Magento, at marami pang iba, Pero karamihan kasi ang ginagamit is WordPress. Bukod sa mura na, minsan libre na lang yung WordPress na parang bibili mo na lang talaga is yung domain at saka yung hosting. So ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung process ng ginagawa ko, para makatipid at the same time. Lalo na kung nagsisimula pa lang din kayo, So, ang binili ko is itong business. So, 179 pesos per month. So, pagka mag-aano kayo, syempre, i-add to cart nyo yan, So, may libre ng 2 months and nasa around 2,000 lang siya per year, Doon yun yung makikita mong difference. So, ang bayad na mga ganito is pwedeng per month, pwedeng per year. So, ang gagawin nyo lang is click nyo itong add to cart. Pwede kayo magbayad via GCash, So, yan, all-in-one solution. Yan, 30-day money back guarantee na rin. Kung hindi nyo magustuhan, hindi nyo matripan, hindi nyo alam. So, pwede nila ibalik yung pera nyo, So, ito, mamimili kayo. 1 month, 469 siya. So, makikita nyo yung pricing ng pagkakaiba niya. Kaya, ang pinaka-the best dyan is itong 12 months or itong 48 months. So, pwede rin naman to.
Pero I suggest na kung gusto niyo makatipid, go for 143. So, halimbawa, kinlik nyo is itong 12 months lang muna. So, ito yung subtotal na babayaran nyo. So, pag 48 months naman, 6,000. So, ilan ba yung 48 months? 4 years, I think. So, laking tipid na yan. So, next. So, syempre, i-fill upan nyo lang to, no? So, ayan. Ako, meron na akong account dito. Then, ayan, continue lang natin. Email address, mahalaga tong email .elliot.elban.com. Continue. Hindi, wag to. Ibang account. Kasi yung unang email, meron ako nun. Okay, so dito mamimili kayo, no? Merong credit card, merong PayPal, Google Pay. Dito sabi ko sa inyo, GCash, no? So, ito, meron na silang discount na, ayun, 3,000 mahigit. So, ang total na dapat nababayaran nyo is 5,600. Pero, dahil nga merong 59% na discount ngayon, no, pag in-access nyo yung code sa baba, so, yun yung matitipid nyo. So, around 2,688, then submit and secure payment. So, ganun nyo lang siya gagawin. So, pag tapos na kayo, papakita ko sa inyo para mag-setup. Okay, so kunyari natapos nyo na, nakabili na kayo, no? Assuming na natapos nyo na yung pag-checkout or yung pagbili ng mga kailangan. So dito, sa home, makikita nyo yung mga domain nyo, no? Yung mga website na minamanage nyo. So email, makikita nyo rin. Yan. So ang next na gagawin natin is punta kayo dito sa websites. Yan. So ito yung mga website na nagawa ko, no? 6 pa lang sila. And yung iba dito is personal or yung iba dito is dummy, no? For tutorial purposes. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng pinaka-website mismo, kung paano nyo siya i-build. So sa pag-create ng website, no? So papipiliin kayo rito, no? Kunyari, online, store, blog, business, portfolio, other. So ako, ang ginagawa ko dyan, since sa WordPress natin siya gagawin, ni-skip ko lang yan. So dito, pwede nyo i-migrate. Halimbawa, meron na kayong website na nagawa, no? Tapos gusto nyo i-transfer yung hosting. Pwede rin dito. So halimbawa, gusto nyo mag-create ng new website, click nyo lang to, syempre. Tapos ito, meron dalawang option, no? Si Hostinger, meron siyang sariling builder, no? Si WordPress naman, mas gusto ko lang si WordPress dahil yun nga, bukod sa may specific tools ako na ginagamit and mas user-friendly siya para sa akin. So ito kasi si Hostinger, na-try ko din siya pero limited lang yung mga pwede nyo magawa. As in, halimbawa gagawa kayo ng portfolio, pwede nyo gawin, no? Dito sa Hostinger Builder with AI. So click natin yung WordPress and select WordPress. So syempre, lagyan nyo ng password. So mahalaga, no, na yung email na gagamitin nyo at saka yung admin password nyo, istandaan nyo. Dahil ito yung magiging access nyo doon sa website nyo. So, lagyan tayo yung password. Okay, so itong mga check na to, no, hindi naman sila necessary. Pero kung gusto nyo, wala din namang kaso yan. Pero ako kadalasan hindi ko na yan sineset up muna. So, continue. So, ito, may mga template dito na available, no. So, nasa sa inyo yan kung gugustuhin nyo. Pero ako, hindi ako gumagamit ng mga template, no. May specific tool ako which is i-discuss ko mamaya. Okay, so dito naman sa pagpili ng domain, no. Ito na yung magiging pangalan, no. So maganda na pag-isipan yung mabuti kung ano yung magiging pangalan ng domain nyo. So yung domain yun yung i-search nyo sa i-search ng user doon sa URL or sa, let's say sa Google, no. So, halimbawa, virtual assistant for hire. So, tingin tayo rito ng mga, ito, virtual staff PH. So, ito yung domain nila na tinatawag. Yun yung pangalan ng company nila, no? Pero, I recommend na kung ano man yung pangalan ng company nyo, dapat yun din yung pangalan ng domain nyo. So, halimbawa, virtual for this tutorial na lang, no. Kunyari, Ellie tutorial. Tingnan natin kung available. .com. Okay, so mamimili kayo, no. Merong ellitutorial.com available siya.
So, 559. So, dito kasi, kaya siya kailangan ng bilhin dahil nagamit ko na yung free domain ko, no? Pero dito, makikita nyo yung mga ibang alternatives, no? Pwedeng online, which is 50 pesos lang, 50.50 pesos per year. Sa buong taon, 50 pesos lang, no? Pero maganda kasi .com, no? Yung gamitin nyo. So, sige, for the sake of this video, purchase natin tong 1 year. Confirm. Antayin nyo lang kasi nagkakaroon siya ng initializing. Yan, setup. Makikita nyo naman. No? So, ano pa ba? Ganun lang siya kadaling gawin. So, ang maganda nga rito is may SSL na siyang kasama. No? Ini-install na siya automatically. And, yan, it takes a day lang siguro, no, para ma-fully optimize na yung website nyo or ma-establish na. No? So, dito nakalagay, well done, you are ready. So, dito, you have to complete payment to activate your domain. So, pwede mong asikasuhin muna yan, yung finish purchase. So, yan. Ito yung 50 pesos na sinasabi ko sa inyo, no? So, ako gagamit tayo ng GCash. So, 50 pesos lang naman. So, maganda rito, magre-redirect siya sa GCash. So, syempre, meron pang, ayan, no, icon fee. So, parang ito yung registration mo ng domain or yung pangalan ng domain mo sa parang isang directory, no? So, yung icon sila atay nagmamanage ng mga directory dito sa atin, no? So, halimbawa, yung domain na binili natin, ang gagawin nila is ipapangalan nila yun sa'yo. Kasi merong mga instances no, na may mga nagkiklaim ng domain na halimbawa, nagamit mo, tapos nakita nila yung domain mo is maganda, no? Kunyari, nag-boom, maganda yung traffic. May mga tao na kukunin yung or i-hack yung domain mo, kaya maganda na rin na may ganyan. Okay, so natapos ko na yung pagbili ng domain, no? Sabi dyan, you're almost there. So, your contact information is under review. So, continue lang yan. So, ito na yung parang pinaka-dashboard nyo, no, pagdating sa domain. So, ngayon, ang gagawin nyo is, ito na. Punta kayo sa website ulit. Tapos, lalabas na yan dito. So, ngayon, ang pipindutin nyo is yung edit website. Para makita nyo na yung WordPress nyo, no? So, ayan. So, ito na yung pinaka preview, no? So, this is a preview of website by a customer of Hostinger. So, wala pa siya, pero ano na siya sa WordPress. So, para ma-access natin yung backend or ma-edit natin yung pinaka user interface ng isang website. So, kailangan nating mag-login sa backend. So, pwede nyong lagyan ng wp-admin. Tapos, naalala nyo yung credentials na sabi kong tandaan nyo, no? So, ako, ayan. So, ilalagay ko rito. Or, other way, para ma-access nyo yan, no? Click nyo lang to. To manage. Tapos, punta kayo rito kung gusto nyo makita yung website nyo. Or kung gusto nyo naman mag-access sa backend, so pwede nyo i-edit yung website. So, ito na yung pinaka-dashboard natin. So, same lang din, no? Makikita nyo. So, may ano pa siya, preview pa na ganyan kasi hindi pa siya fully na-install yung domain. Kumbaga, nire-review pa nila. Pero mabilis lang naman yan, no? Within the day, hindi naman tumatagal yan ng 1 linggo. Mabilis lang yan. So, ngayon, bago tayo mag-edit dito sa ating WordPress, no? Punta muna tayo ulit dito sa domain. Okay. So, balik tayo rito, no? Sa hosting. So, dito natin i-check, no? Yung pinaka ng website natin. So, dito makikita nyo, your domain is connecting to Hostinger. So, it may take up to 24 hours. But, typically, takes up to 2 hours. So, ganun lang siya kabilis. So, ito kasi yung sinasabi ko, no? Na SSL. So, wala pa siya. Pero pag na-install na tong domain, madali na lang yan, no? And, yan. So, ngayon, pupunta na tayo rito. Ito yung pinaka dashboard natin, no? Sa back-end. So, pagdating dito sa back-end, makikita nyo ito yung post. So, post, dito ginagawa yung mga blog post, no? Yung mga content. So, kung gusto nyo gumawa ng article, dito na gagawin yun. Media naman, dito yung mga pictures, pages, ito yung mga home, contact us, about us, dito yun. Comments, dito yung pag may mga nagko-comments na, halimbawa, doon sa content nyo, pero most of the time, turn off ko yan. Appearance, so click natin. So yan, pwede kayo mamili rito ng themes, yan. Editor, plugins, users, tool.
tools, all-in-one WordPress migration. So sa tools, no, yan hindi naman masyado. Pero ang pinaka-setup ko dyan is itong settings general. So pupunta kayo rito sa may permalinks. So sa permalinks, ito yung kumbaga yung links nyo or yung URL nyo is mas magiging clickable, kumbaga mas kaaya-aya. So ako personally hindi ko ginagamit ito kasi hindi mo naman kailangan ng year, yan ng month and name, numeric hindi rin. Ang ginagamit ko lang is itong post name, no? So halimbawa as letutorial.online/home or /contact us. So ganun lang siya, simple lang, no? Then save lang natin. So lipat lang natin to. So dito sa baba, save changes. Okay? So ngayon, pupunta na tayo ngayon sa tool na ginagamit ko, no, para mas madali nating ma-build yung website. So again, hindi mo kailangan na may alam ka sa codes, no? Hindi mo kailangan na may alam ka sa mga HTML, sa Java, mga ganyan-ganyan. Kasi yung tool na gagamitin natin, yun yung mga katulong sa atin. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Elegant Themes, no? So itong Elegant Themes na to, ito yung mga tinatawag nating na visual builder. So dito, pupunta kayo sa elegantthemes.com. So check lang natin. Nasa members area kasi tayo. So ito yung makikita nyo, no? So dito, pwede kayong gumawa ng mga online store, non-profit, business, service provider, which is mamaya gagamitin natin sa pag-create ng virtual assistant agency natin, restaurant, educators, at marami pang iba, no? So may mga pre-made template na sila. So build, yan. So mamaya tuturo ko din sa inyo kung paano mag-build, no? So pwede nilagyan ng effects. So yan, shape divider, bulk editing, layout, etc. So design, customize, yan dito. Basically, dito nyo i-edit lahat sa visual builder or yung DV na gagamitin natin. So ang pinaka-question is magkano nga ba yung access, no, pagdating sa ganito. So sa yearly access meron tayong $89, no, per year, and sa lifetime access meron tayong $250, which is one time, no? So kung medyo may budget kayo, go for lifetime, pero kung yearly access, kung yung budget nyo is medyo tight, so go for ito lang, $89 per year. So tingnan natin kung magkano. So 89 USD to PHP. So around 5,000, no? So kanina yung hosting at saka yung domain, so around 2,000 ata siya, no? So plus 5,000 32.28. So 7,232.28. So yan pa lang yung mga cost na mga materials na kailangan yung bilhin, no? Lalo na pagdating sa pagke-create ng isang website. So ngayon, since meron na akong account, no, tuturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So itong DV Themes and Plugin, meron tayong DV Theme, meron tayong DV Builder Plugin. Okay, so dito sa ating, kunyari na-purchase nyo na yung sa Elegant Themes, no, kunyari naka-purchase na kayo, nag-go for 8,000 na kayo, no, which is yearly. So download nyo lang tong DV Plugin. Pag na-download nyo na siya, no, lalabas siya dyan, DV Builder. Ito yung pinakakailangan natin. So, yan. So, punta lang kayo dito sa ating plugins. So, add new. Tapos, upload plugin. Tapos, ito, choose file. Tapos, DV Builder. Tapos, install now. So, tayo nyo lang, mabilis lang yan. So, ito. Click nyo lang tong activate plugin. Okay, so since na-activate na siya, no, dapat meron ng lalabas ng ganito dito. Letter D or DV. Dito. So ngayon, so the next naman is itong DV theme. Download din natin yan. Then, punta naman tayo dito sa may appearance. Dito sa may under sa themes. X lang natin to, no, para makita natin. Dito sa themes, add nyo lang. Tapos, upload theme. Itong DV naman. Install natin. Tapos, click nyo lang tong activate. Okay, so ito, dapat naka-activate na tong DV theme na to, no? Kumbaga, ito na siya.
So ngayon, kapag okay na yan, na-install nyo na yung dalawa dito sa Elegant Themes, tapos na yung DV Builder, tapos na yung DV Theme, punta na kayo dito sa Pages. Okay, since nagkaroon tayo ng technical error dun kanina, since hindi pa nga siya, preview pa, hindi pa natin ma-edit na or makapag-add, ganyan lang siya. So, ituturo ko pa rin sa inyo na kung paano siya gagawin. Pero, itong website na to, ito yung website ko. Pero for the sake of this tutorial, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano siya gawin. So, click nyo lang tong Use DV Builder. So, kunyari, yan yung pangalan, di ba? Home. So, dito, mamimili kayo. Pwedeng build from scratch, choose a pre-made layout, tapos clone existing page. Ang maganda dito sa pag-clone, halimbawa may nagawa na kayo, tapos hindi na kayo gagawa ulit ng isa pa. So, yun yung nagagawa ng clone existing. So, yung choose a pre-made. So, kumbaga si DV, meron na silang mga library na ginawa no kung saan makikita nyo yung mga iba't ibang ano nila. So, ngayon, build from scratch. Ito naman, is ito yung ituturo sa inyo ngayon. So, click lang natin to. So, yan. So, makikita nyo, meron ng ganito, header, meron ng footer, which is mamaya i-cover natin, no? So, dito, meron tayong tinatawag na, sa pag-create, no, ito na yung parang pinaka elements, no, ng paggagawa natin or yung dito na natin ilalagay yung content. So, makikita nyo rito, merong blue, merong green. Yung blue, ito yung pinakabuong column, ibig sabihin, sakop niya lahat yan ng nasa loob niyan. Yung green naman, mamimili kayo rito, no, ng parang row. Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, and so on. Depende sa gusto nyo design. So, halimbawa, click nyo muna to. Tapos, dito, mamimili kayo. Accordion, audio. So, yung accordion, so, magiging ganyan siya, no? Kumbaga, pag gusto nyo ng FAQs, pwede nyo gamitin yan. Pero, hindi yan yung gagamitin natin. So, ito lang. Then, meron tayong blog, blurb, button, dito na rin, call to action, circle, code, comments, contact form, nandito na rin, countdown, etc. At marami pang iba na pwede kayong i-try dito. So, sa paggawa, syempre, kiklik ko lang tong text, no? Halimbawa, ang gusto nyong ilagay dito is, gagawin natin is yung pinaka homepage, no? Or yung pinaka landing page. So, i-ano muna natin, X muna natin. So, tanggalin muna natin to. So, dito, mamimili tayo, no, ng section. Merong regular, merong specialty, merong full width. So, sa paggawa ng landing page, ang pinaka-ginagawa ko lagi is itong full width, ang pinaka-kinukuha ko. So, paano ma-access yon? So, click nyo lang tong plus sign na to na color blue. Magdadagdag tayo, full width. So, yan. Full width with code, header, yan. So, ito yung ginagamit ko. Header. Yan. No? So, since di naman natin kailangan to, delete na lang natin itong nasa taas. So, yan. So, dito lalagay natin yung title. Halimbawa, Virtual Assistant for Hire. Okay? Tapos dito naman, nakikita nyo ganyan. Yung pwede kayong maglagay ng mga text dito. Halimbawa, kung ano yung ginagawa ng service nyo, ano yung mga perks, mga ganyan. So, ito naman, pwede nyo ring i-edit tong button na to. So, tingnan nyo, no, kapag kiniklik ko to or na-hover ko yung mouse dito, wala pa akong kiniklik, kumbaga nilalagay ko lang, yung lumalabas sa tornilyo. So, yung mga gear icon na to, pwede nyo silang i-move. Ito yung pag-edit, ito yung pag-duplicate, pag-download, pag-delete. So, ito yung mga other options. Pwede nyo save to library, disable, lock, etc. So, ito, click nyo lang yung gear icon. Tapos, yung button dito, yan, pwede nyo nang palitan. Halimbawa, contact us. Okay? So, halimbawa, gusto nyo i-edit yung font, no? So, pag hinabur ko ulit, makikita nyo may parang lapis dito. So, click nyo lang yan. Tapos, gusto nyo palitan ng font. Let's say, ang font natin is Montserrat. Okay? Tapos, gusto nyo all caps. Or, let's say, gusto nyo nasa gitna. Tapos, dito nyo rin lalakihan yung size, no? Pwedeng red, pwedeng black. Nasa sa inyo yan. So, spacing. Yan. Pwede nyo rin gawin yan. Yan. So, etc. Body text naman, pagka hover nyo ulit, pwede nyo i-click to. Yan. Tapos, bawa, gusto nyo palitan to ng roboto. Yan. Gusto nyo ilagay sa gitna. So, dito nyo lang siya sa body text alignment. So,
So, itong button naman, bawa gusto nyo ulit i-anuhin yung button, no? Click nyo lang tong sa taas. Tapos, pwede nyo i-activate to. Itong use custom styles to. Pag gusto nyo pang pagandahin yung button nyo. So, halimbawa, red, yellow, yan. Kunyari, yellow yung ano natin, yung button natin. So, pwede nyo nilagyan ng background. Yan. Let's say black, no? Tapos ngayon, ito naman, pwede tayong maglagay ng icon. So, pwede natin click to pagka may mag-click or may mag-hover. So, yan. So, ngayon, bawa gusto nyo siyang ilagay sa gitna, no? Pwede nyo gamitin tong padding. Pero, check muna natin, no? Kung pwede ba siyang ma-center. So, hindi siya pwedeng ma-center. Gagawin na lang natin is itong padding. So, makikita nyo, meron siyang pwede nyo siyang itaas, pwede nyo siyang ibaba. Ba? So, dito, yan, pwede siyang palakihin. Yan, pwede nyo iusog. So, dito nyo siya gagawin. So, gusto nyo siyang ilagay sa gitna. Yan, hatak siya. Yan. Yan, pwede siyang palakihin. Yan. Tapos, ano pa ba? So, hindi siya malagay sa gitna, no? So, ganyan na lang kunyari, yung pinaka call to action nyo, no? Pero, syempre, kailangan yung pag-isipan, no? Kung ano yung magiging color scheme nyo, ano yung logo, mga ganyang bagay na kailangan nyo i-consider. So, ngayon, yun lang naman yung mga basics, no? Ng DV. And, nasa sa inyo na yan kung paano nyo pa i-explore yung mga ibang resources na available sa DV. Pero, next step, set up muna natin to. Then, ipapakita ko sa inyo, no, kung ano ba yung mga kailangan yung gawin or mga pwede nyo i-showcase dun sa website nyo. Okay. So, kunyari, ito na yung nagawa yung design, no. So, ngayon, gumamit tayo ng template dito, no, para mas mabilis. And ituturo ko din sa inyo, no, kung paano nyo siya i-edit. So, halimbawa, ito, palitan natin ng virtual assistants in PH. So, papalitan natin ito ng pangalan, VA for Hire. So, assuming na ito na kunyari yung website nyo, no? Merong pangalan, merong subtitle, merong button. So, dito kung ano yung mga kunyari kaya nyong gawin. Halimbawa, marketing kayo, no? So, pwede nyong ipakita. Pwede rin kayo maglagay ng video. Yan. So, ang maganda dito sa DV, pwede nyo siyang makita sa mobile, no? So, ganito itsura niya sa mobile. Ayan, ganito itsura niya sa desktop. So, itong sa gitna is ito ganito itsura niya sa tablet. So, dito, meron tayong footer, no? Then, kapag isi-save lang natin yan, angat ko lang to. Yan. So, makikita nyo rito, publish. So, pag na-publish nyo na siya, save lang. Then, tignan na natin, no? So, view website. So, wala pa, hindi pa siya lumalabas. So, may settings pa tayo na kailangan gawin. So, punta kayo rito sa appearance. Tapos, customize. Tapos, baba kayo rito sa homepage settings. So, homepage settings, punta kayo rito, click nyo tong static. Tapos, click na tong home. So, ibig sabihin, pag may nag-click, no, yan kagad yung makikita nila. So, publish natin. No? So, yan yung nakikita, hindi na hello world, no. So, ngayon, nasa inyo na lang, no, kung paano nyo i-customize. May mga website naman na pwede kayong kuha ng inspiration, no, pwede nyo gayahin. So, next naman na gagawin natin is yung menu, no. So, kung makikita nyo ito, merong home, merong blog, no. So, halimbawa, gusto natin to lagyan ng contact us page. So, punta kayo ulit dito, gawa kayo ng pages, tapos add new. So, contact us. So, publish nyo lang yan. So, syempre, i-edit nyo pa yun sa Visual Builder, no? Pero for the sake of this tutorial, ipapakita ko na lang din kung paano mag-add ng menu sa taas. So, appearance, punta kayo sa menus. Tapos, halimbawa, main menu. So, kailangan nyo munang pangalanan, no? Yung menu nyo. So,
So, create menu. Tapos, lagay nyo na tong view all. So, home, contact us. Add to menu. Tapos, save menu. So, pag save na siya, open nyo lang. So, makikita nyo, meron na siyang contact us. And, ayun lang, no? Siguro yung mga basics, no? Ng pag-create ng isang website. Kung gusto nyo mag-create ng virtual assistant website nyo, ganun lang siya kadaling gawin. So, ang pinakamahirap lang dyan is syempre yung pag-iisip, yung pagdi-design, kung ano yung mga content, no? Pagdating sa content, pwede nyo i-leverage yan sa AI. And, yun. And hopefully, no, nakatulong sa inyo yung ganitong video. And lalagyan ko ng timestamp sa baba, no, para mas makita nyo yung mga pagkakasunod-sunod. And kung may mga questions kayo, comment nyo na lang sa comment section and sasagutin ko yung mga tanong nyo. So, kita-kits sa susunod na video sa another episode no, ng pag-create ng virtual assistant agency.